Ang video inyong mapapanood ay mula yan dito kay PMC. Ayan, ang sabi dito, itong ang pag-invest daw nitong China dito sa Pilipinas, no? Meron daw motibo sa likod nito. Ano kaya itong motibo na to? I-play na natin. Mga negosyo ng China sa Pilipinas, mabuti kung pera ang pag-uusapan. Pero sa seguridad ng bansa, ito ay delikado. Bagamat labag sa batas na bumili ang mga inchik ng lupa sa Pilipinas, mukhang marami ang nakakalusot dahil sa mga pineking dokumento. Nagagamit ito sa pagtayo ng mga infrastruktura at pagtaguyod ng mga korporasyon upang minsan ay pagtakpa ng mga illegal na gawain katulad ng money laundering at human trafficking. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang mga tinaguriang investments ng mga komunista sa Pilipinas ay pwedeng i-weaponize laban sa ating mga Pilipino. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Mainit ang balita hinggil sa nahuling ilegal na gawain sa Tsunyuan Technology ng Baofu Compound na nasa Bamban, Tarlac. Kasama dito ang paglabas ng isang mayorang tila lumitaw na parang bahaghari at hindi alam kung saan nagmula. Marami ang nagsasabi na ang nasa kote sa Pogo Hub ay tuktok lamang ng isang higanteng iceberg at hindi isolated case o nag-iisa. Subalit, bahagi ng napakalaking operasyon. May mga kahinahinalang maniubra pang-politikal at pang-ekonomiya ang nagaganap na marahilay upang impluwensyahin na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea at ang pinakamabisang paraan upang i-align o ihilig ang kilos ng Pilipinas hindi mula sa labas, kung hindi mula sa loob. Kailangan impluwensyahin ang pinakapundasyon ng isang bansa, ang ekonomiya at politika nito. Kung mahuhulma ang ekonomiya, madaling impluwensyahin ng politika. Kapag nagkaganon, posible nang ihilig ang mga batas at panukala upang pumabor sa mga inchik. When money talks, ika nga nila, everyone listens. Dito pumapasok ang mga multi-billion-dollar investments mula sa mainland China. Malaki ang epekto nito sa ekonomiya. Siyempre, walang masama kung may mga Chinese na nagtatayo ng malalaking negosyo. Ang problema dito ay may bitag sa likod ng mga lehitimong aksyon. Pinahayag mismo ng tagapagsalita ng China ang Global Times na ang investment ng mga inchik sa Pinas ay pinakamalaki noong taong 2016 hanggang 2021 na umabot sa 161 bilyong piso. Ayon sa ulat, maraming proyekto ang natapos sa programang Build, Build, Build. Inaasahan na uunlad ang Pinas at makakaahon ang mamamayan sa hirap. Sa Juwain, sinabi din noong taong 2019 na biglang dumami ang bilang ng mga Chinese investments sa Pilipinas. Ayon sa ulat, isa sa dahilan ay ang magandang relasyon ng dalawang bansa kung saan madaling magtayo ng negosyo at mga korporasyon sa iba't ibang lungsod. Kaya walang makapagkakaila sa pagpasok sa Pilipinas ng bilyong-bilyong salapi galing sa mga Chinese nationals. Binanggit sa RE Talk Asia ang maraming inchik na bumibili ng property sa bansa. Mula sa Ayala Land, 25 bilyong piso ang binili. Sinabi ng SM Development Corp na 30% ng kanilang binentang residentials ay sa mga inchik. Ayon sa pahayag, inaasahan na magpapatuloy na mahalaga para sa ekonomiya ng Pilipinas ang bilyong-bilyong investments mula sa mainland China. Mukha talagang good news ito para sa bansa dahil una, dadami ang trabaho. Pangalawa, maraming buwis ang makokolekta. At pangatlo, unlad ang lungsod. Siguradong may magandang idudulot ito sa ating ekonomiya. Subalit may isang problema dito.
Lahat ng kumpanyang Chinese ay kontrolado ng Partido Komunista. And this comes amid heightened concern over the growth in cases as Beijing unwinds its long-held zero. Ang hindi alam ng karamihan ay lahat ng pribadong Chinese company ay may obligasyon na makipagtulungan sa Partido Komunista. Nakasaad ito sa tinaguriang Company Law of China. Sinabi ng East Asia Forum na sa 1993 Company Law ng China, inatasan ng lahat ng kumpanya na maglagay ng mga komunista sa kanilang pamunuan. Ayon sa ulat, to carry out the activities of the CCP o upang maisagawa ng mga komunista ang kanilang gawain. Sinabi din noong taong 2012 pa na kailangan makuha ng mga komunista ang buong pribadong sektor sa China upang lumago ang partido. Sa madaling salita, ang mga korporasyong may pangalang inchik na nasa Pilipinas ay hawak pala ng mga komunista. Mapapansin na madalas sa mga pangalan ng conglomerates na pag-aari ng mga inchik ay may pangalang Chinese. Ito ay para mamukhaan ng partido sa mainland China. Pero ayon sa iba, hindi lahat ng inchik sa Pilipinas ay kailangang sumunod sa batas ng mga komunista. Binalita sa Business Insider na yung mga tumututol sa partido o dissidents kahit nasa ibang bansa ay namimiligro ang buhay. Katulad noong taong 2017, bigla na lamang nawala ang isang abogado ng human rights. Tapos may mga tinangay na lang basta at hindi na natagpuan. Yung isa, inilagay sa house arrest ang pamilya sa Hong Kong. Tapos pinagbantaan si Anastasia Lim na papatayin ng kanyang pamilya na nakatira sa China. Kaya lahat ng inchik, kahit wala sa bansa, ay takot sa partido. Ano ang peligro nito sa Pilipinas? Sinabi sa Philippine Association for Chinese Studies o PACS na mula taong 2016 hanggang 2018, sobra sa 3 milyong mga Chinese citizens ang dumating sa Pilipinas. Bagamat bawal ang sinumang Chinese nationals na bumili ng lupa sa bansa, nakakalusot ang marami dahil minsan gumagamit ng mga peking dokumento at papeles para makakuha ng pasaporte. Bukod dyan, ipinagbabawal din ng partido ang dual citizenship sa China. Kaya kapag dokumento na Chinese, ilalagay na sila ay Chinese nationals. Pero kapag dokumento sa Pilipinas, sasabihin ay Filipino citizens upang makapasa. Kasabay pa nito ang mga suhol at lagayan. Ang kailangan lang ay makapasok muna sa bansa, tapos doon nagagawa ng magic. Base sa provincial government ng Pampanga na noong taong 2018, gustong mag-invest muli ng mga inchik ng ilang bilyong dolyares sa Pampanga. Sabi sa balita, nakuha na ng Chinese Chamber Global Group ang 17 hektarya ng lupa sa San Simon. Tapos, ang Jingjiang Group ay bumili ng 40 hektarya. Pero, gusto pa ng karagdagang 1,000. Pinakita pa nga sa Sunstar ang pagdiriwang ng mga politiko sa lalawigan dahil sa salaping papasok sa kanilang bayan. Pwedeng makabili ng lupa ang mga Chinese nationals kung ang kanilang korporasyon ay at least 60%. Grabe itong pagpepeke ng mga dokumento, no, para lang makakuha ng mga properties dito sa atin, no. Ang nakakalungkot lang dito, no, meron tayong mga kababayan na handang ibenta itong ito yung mga ginagawa nilang dito rin yan sa atin nangyayari itong mga pagpapeke ng mga dokumento, no. Handa sila sa tumanggap ng kabayaran para lang doon, no. Tapos ang masama pa niyan, minsan ang malala pa itong mga nasa pwesto, no. Itong pag-aari ng mga Pilipino. Dito sa batas ng 4060 minsanay, madaling malusutan ng mga inchik, kailangan lang ng peking identity. Ito ang balita sa Asian News noon na nakakakuha ang mga inchik ng peking Filipino ID
para makabili ng lupa sa Bulacan, sa Palawan, Zambales, Isabela at marami pang iba. Tapos ay tatayuan ng mga gusali, mga warehouses at ano-ano pang gamit sa kanilang mga operasyon. Binalita pa nga ng Philippine News Agency ngayong lang Abril na 4 na Chinese nationals ang nahuli sa Palawan na gumagawa ng mga peking ID. Bagamat nasa ilalim ng lehitimong pangalan ang mga korporasyon katulad ng ilang Pogo hubs, sa likod ay iligal ang gawain nito. Dito lumalabas ang katagang Pogo politics. Dahil sa bilyong halaga ng pera ang posibleng kitain ng mga korap na opisyal na iimpluwensyahan ng mga inchik ang politika sa bansa. Naging issue kamakailan lang ang ni-raid na Pogo hub sa Baofu compound sa Tarlac. Napagalaman na ang kumpanya ay 40% ang pagmamayari ng mga Chinese nationals. Tapos, 60% ang pagmamayari ni Mayor Guo. Siyempre, iyan ay kung tunay na Filipino citizen sa Mayora o may hawak lang na peking ID. Tapos noong isang taon, nasa kote ang malaking haul ng shabu na nagkakahalaga ng sobra sa 3 bilyong piso sa Mexico, Pampanga. Pinahayag sa House of Representatives na natagpuan ng droga sa loob ng bodega ng Empire 999 Realty Corporation, pagmamayari ng isang Chinese national pero may hawak na Filipino ID. Kung iwe-weaponize ng mga inchik ang kanilang impluensya sa ekonomiya at politika ng bansa, maaaring maanduhan ng mga komunista ang ilang korporasyon na taasan ang kanilang presyo o tigilan ng operasyon upang pahirapan ang mga Pilipino. Katulad noong taong 2012, pinahinto ng China ang pag-import sa ilang toneladang saging at pinahinto ang pagpunta ng mga Chinese tourists dahil sa mga protesta. Magagawa ulit ito dahil sa ang mga korporasyong pag-aari ng mga Chinese kahit na nasa Pilipinas ay sakop pa rin ng company law. Sa madaling sabi, ang mga kumpanya dito ay kontrolado ng partido. Walang pagpipilian ng mga inchik dahil buhay nila at ng kanilang pamilya ang nakataya. Anong aral ang mapupulot dito? Sa ilalim ng batas komunista, ang lahat ng Chinese nationals at kanilang mga korporasyon ay may obligasyong makipag-ugnayan sa partido, obligasyong tumulong at makipagkasundo. Walang nakakaalam kung gaano kalalim ang ugnayan ng mga inchik sa ekonomiya at politika ng Pilipinas. Kung mahahawakan nila ang pundasyon ng bayan, maaari itong i-weaponize laban sa gobyerno, laban sa mga Pilipino. Ika nga ni Sun Tzu, invisibility lies in the defense, victory in the attack. Saan pa ba ang pinakamabisang atake kung hindi mula sa loob? Buksan mo ang iyong isip. Ayun mga tol, kayo. Anong masasabi nyo dito sa video ninyong napanood, no? Ayan, kung meron kayong mga opinion at komento, i-comment nyo lang sa baba. Maraming salamat dito kay PMC at sa inyong lahat. Peace.